dito sa Marangyang Concert Hall ng Vienna, Austria. Sa ilalim ng mga chandelier, may isang batang babae na eleganteng iwinawagayway ang kanyang baton. May buhok na kulay ginto, mga matang bughaw, at perpektong puting kutis. Ang pangalan niya ay Adelaida. Kahit na siya ang kinikilalang reyna ng musika sa Vienna dahil sa titulong pinakabatang babaeng konduktor, may kakaibang pakiramdam ng pagiging iba sa tuwing tumitingin siya sa salamin. Ito ay dahil sa katotohanang kalahati ng kanyang pagkatao ay Pilipino. Noong bata siya, tinutukso siyang mestiza ng kanyang mga kaibigan, kaya kinamuhian niya ang kanyang pagka-Pilipino. Ngunit isang araw ng tag-araw, sa isang kalye sa Vienna, isang kantang pambatang Pilipino, ang Sa Ugoy ng Duyan, ang nagpabago sa buong buhay niya. Ang mga kwentong puno ng luha ng kanyang lola tungkol sa mga overseas Filipino worker na nurse at construction worker. At ang kantang iyon na kanilang inaawit habang umiiyak sa ilalim ng kanilang mga kumot. Nagpasya si Adelaida. Paiiyakin niya ang Europa gamit ang mga awiting Pilipino, ngunit matinding pagtutol mula sa mga miyembro ng orkestra at pagtanggi mula sa mga concert hall ang naghihintay sa kanya. Paano niya malalampasan ang lahat ng ito at lilikhaing isang karagatan ng luha ng damdamin sa Europa? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-activate ng notification. Ako si Adelaida, isang 20-sanis taong gulang na konduktor na ipinanganak at lumaki sa Vienna, Austria. Ngayon, muli akong nakatayo sa entablado ng concert hall sa sentro ng Vienna. Sa ilalim ng kumikinang na mga chandelier, nakatuon ang bawat miyembro ng orkestra sa bawat kumpas ng aking kamay. Nang dahan-dahan kong itaas ang aking baton, maging ang paghinga ng mga manonood ay tumigil. Sa sandaling ito, ako ang naghahari sa lugar na ito. Brahms Symphony No. 1. Ang paborito kong piyesa. Sa pagbaba ng baton, pinuno ng malalim na tunog ng syelo ang buong hall, sinundan ito ng biolin, at maringal na tumugon ang French horn. Ang mga miyembro ay sabay-sabay na kumikilos sa bawat kumpas ko. Perpekto. Sa sandaling ito, pagkatapos ng pagtatanghal, bumuhos ang palakpakan. Bravo! Sigawan mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan. Eleganteng yumuko ako para magbigay pugay. Ang aking buhok na kulay ginto ay bumagsak sa aking balikat at ang aking mga bughaw na mata ay kumislap sa ilaw ng entablado. Binansagan ako ng mga tao bilang anak ng Vienna. Ito ang tawag nila sa akin, na nagtapos bilang summa cum laude sa University of Music and Performing Arts Graz at naging pinakabatang babaeng konduktor ng Vienna Symphony Orchestra sa edad na 25. Adelaida, napakagaling mo ngayong gabi. Sabi ni Marcos, isa sa mga miyembro, pagbalik ko sa dressing room. Ang iyong interpretasyon sa Brahms ay talagang espesyal. Para bang ang kaluluwa ng kompositor ay nasa iyong mga daliri. Salamat Marcos, sagot ko na may ngiti. Ito ay bunga ng ating sama-samang pagsisikap. Ngunit nang umalis siya at naiwan akong mag-isa, hinarap ko ang salamin. Isang perpektong mukhang Europeo. Gininto ang buhok, bughaw na mata ang itsurang minana ko sa aking amang Austriano. Ngunit kakaiba, sa tuwing tinitingnan ko ang aking mukha sa salamin, may kakaibang pakiramdam. Para bang hindi sa akin ang mukhang ito. Tumunog ang telepono sa ibabaw ng dressing table. Si Mama. Adelaida, tapos na ba ang concert? Dito ka sa bahay maghahapunan, di ba? Opo, Ma. Pauwi na po ako. Pagkatapos ng tawag, nagpalit ako ng damit. Nang hubarin ko ang itim na damit pang concert at magsuot ng komportableng damit, pakiramdam ko ay medyo bumalik ako sa aking sarili. Mabigat ang aking mga paa paglabas ng concert hall. Kailangan ko na namang umuwi sa bahay na iyon. Sumakay ako ng tram na tumatawid sa Vienna. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga kalye ng Vienna. Sa malayo, natatanaw ang tore ng St. Stephen's Cathedral at puno ng turista ang harap ng Opera House. Saan ka man magpunta sa syudad na ito, may musika at may mga bakas ni na Mozart at Beethoven. Dito ako ipinanganak at lumaki akong napapaligiran ng musika ng syudad na ito. Ngunit palaging may pakiramdam ng pagiging iba sa loob ko. Para bang hindi ako kabilang dito. Kahit na perpekto ang aking pagsasalita ng Aleman at isinasabuhay ko ang kulturang Austriano, palagi akong isang dayuhan sa di malamang dahilan.
Pagdating ko sa tapat ng bahay, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ng sinigang. Pagbukas ko ng pinto, masayang bumati si Mama mula sa kusina. Adelaida, andito ka na pala. Gutom ka na ba? Nagluto ako ng sinigang. Ma, hindi po ako kakain yan. Kumain na po ako kanina. Malamig kong sagot at dumiretso sa aking kwarto. Nakita kong bahagyang lumungkot ang mukha ni Mama. Ngunit nagkunwari akong hindi ko nakita. Pilipina si Mama. Itim ang buhok, kayumanggi ang mga mata. Pinakasalan niya ang aking amang Austriano at isinilang ako. Ngunit hanggang ngayon, kumakain pa rin siya ng pagkaing Pilipino, nanonood ng mga teleseryeng Pilipino at nakikipag-usap sa wikang Filipino sa telepono. Isinara ko ang pinto at humiga sa kama. Habang nakatingin sa kisame, inalala ko ang pagtatanghal kanina. Perpekto. Walang pagkakamali. Pero bakit ganito? Ngayong wala na ako sa entablado, bakit pakiramdam ko ay hungkag? Sa labas ng bintana, tanaw ang gabi ng Vienna. Sa malayo, kumikinang ang mga ilaw ng St. Stephen's Cathedral at may mga tao pa rin sa kalye. Ipinanganak at lumaki sa magandang syudad na ito, isang konduktor na matagumpay sa syudad ng musika. Sa panlabas na anyo, para bang nasa akin na ang lahat, ngunit sa loob ko, palaging may kulang. Muli akong tumayo sa harap ng salamin. Inilugay ko ang aking ginintuang buhok at pinagmasdan ang aking mukha. 99% mukhang puti, ngunit tila may bahid ng mga linyang asyano. Ang bahagyang pagkasingkit ng mga mata, ang medyo nakausling cheekbones. Napakaliit na pagkakaiba, ngunit naroroon. Sino ako? Bulong ko sa aking refleksyon. Isang Austriana? Isang Pilipina? O pareho? O hindi pareho? Ang tanong na ito ay ang palaisipan ng buong buhay ko. Isang tanong na bumabagabag sa akin mula pagkabata. Kinuha ko ang isang litrato sa mesa, isang itim at puting larawan, ng aking lola at lolo, noong bata pa sila. Kuha raw ito sa Dusseldorf, Germany. Nakasuot ng damit pang construction worker ang aking lolo at naka-uniformeng nurse naman ang aking lola. Mukha silang napakabata, ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang malalim na pagod. Minsan, ikinukwento sa akin ni Lola ang mga panahong iyon. Ang pag-alis sa mahirap na Pilipinas para pumunta sa Alemanya. Ang pagtatrabaho ng husto sa isang lugar kung saan hindi nila naiintindihan ang wika. Ngunit para sa akin, ang mga kwentong iyon ay parang mga sinaunang alamat lamang. Tiningnan ko ang aking telepono, puno ng mga litrato mula sa concert kanina ang social media. Ako, nakasuot ng magarbong damit, nagdidirekta. Puno ng papuri ang mga komento, si Adelaida ay isang henyong isinilang sa Vienna. Napakagandang pagtatanghal ngayong gabi. Ikaw ang ipinagmamalaki ng Vienna. Isang konduktor na parang diyosa na may ginintuang buhok. Mapait akong napangiti. Oo, ako ang anak ng Vienna. Ngunit sa aking mga ugat, kalahati ng aking dugo ay Pilipino. Hindi maraming tao ang nakakaalam nito. Hindi ko naman kailangang sabihin at ayaw ko ring sabihin. Mula sa kusina, naririnig ko ang tunog ng paghuhugas ni Mama ng mga plato. Ang tunog ng mga pinggan, ang agos ng tubig. Mga pamilyar na tunog, ngunit nananatili akong nakakulong sa aking kwarto. Lumalalim na ang gabi sa Vienna. Bukas, may ensayo ulit, at sa susunod na araw, may pagtatanghal na naman. Tatayo ako sa entablado bilang perpektong konduktor na si Adelaida. Bilang anak ng Vienna na may ginintuang buhok at bughaw na mga mata. Ngunit ano kaya ang tunay na ako na nagtatago sa likod ng maskarang ito? Sino ba talaga ako? Bago ko mahanap ang sagot sa tanong na ito, marami pa akong kailangang pagdaanan. At ang sagot na iyon ay darating sa paraang hindi ko inaasahan, mula sa lugar na hindi ko inaasahan. Nakahiga sa kama, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang himig ni Brahms ay umiikot pa rin sa aking isipan. Ngunit sa di malamang dahilan, ito ay hungkag. Sa buhay na ito na puno ng musika, may hinahanap pa rin ako. Isang lugar kung saan tunay akong kabilang, ang taong tunay na ako. Ngayon, kailangan kong ikwento ang mga alaala na pinipilit kong kalimutan. Ngunit kung hindi ko ito gagawin,
hindi ninyo maiintindihan kung bakit ko labis na itinakwil ang aking pagka-Pilipino. Grade 4 ako noon. Araw ng parent-teacher observation. Noong umagang iyon, taimtim akong nakiusap kay mama. Ma, pwede po bang huwag na kayong pumunta sa school ngayon? Seryoso po. Hinaplos ni mama ang aking buhok at ngumiti. Ano ka ba, Adelaida? Gusto kong makita kung paano ka mag-aral. Please, ma, pwede po bang sa ibang araw na lang? Ngunit hindi ako naintindihan ni mama. O baka naintindihan niya. Siguro naisip lang niya na kailangan niyang pumunta. Pagdating sa eskwelahan, puno na ng mga magulang ang hallway. Halos lahat ay mga tipikal na magulang na Austriano na may ginintuang buhok at bughaw na mga mata. Matatangkad, mapuputi, at perpektong magsalita ng Aleman. At sa gitna nila, pumasok si mama. Itim ang buhok. Kayumanggi ang mga mata. Maliit ang pangangatawan. Maganda si mama, pero sa sandaling iyon, para sa akin, masyado siyang agaw pansin. Para siyang isang tuldok ng kulay sa isang itim at puting larawan. Bumulong ang katabi kong si Leonie. Adelaida, nanay mo ba yon? Oo, sagot ko sa pinakamahinang boses. Wow, kakaiba. Pilipina, saan yon? Narinig ng ibang mga kaklase ang usapan. Di nagtagal, nagsimula na ang bulungan sa buong silid-aralan. Yung nanay ni Adelaida, taga-Asya daw. Talaga? Pero si Adelaida, kamukhang kamukha natin, siguro dahil Austriano ang tatay niya. Nagsimula ang klase, ngunit hindi ako makapag-concentrate. Ang bigat sa pakiramdam na nasa likod ko si mama at pinapanood ako. Kahit na may tanong ang guro, hindi ko maitaas ang aking kamay tulad ng dati. Pagkatapos ng klase, sa oras ng recess, ilang mga ina ang lumapit kay mama. Mula sa malayo, pinanood ko sila. Hello, ako po ang nanay ni Leonie. Magkaibigan po si Adelaida at ang anak ko. Pilit na ngumiti si mama. Ah, opo. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po ang nanay ni Adelaida. Ang aleman ni mama ay matatas, ngunit may kaunting punto. Ayaw na ayaw ko noon. Taga saan po pala kayo? Taga Pilipinas po. Pero sa Alemanya po ako ipinanganak. At ngayon, Austria na ang tahanan ko. Ah, ganun po ba? Siguro madalas kayong magluto ng pagkaing Pilipino sa bahay. Opo, paminsan-minsan. Gusto rin po ni Adelaida, kasunungan-lingan. Ayaw ko ng pagkaing Pilipino, masyadong matapang ang amoy. At natatakot akong malaman ng mga kaibigan ko. Pauwi na kami mula sa eskwela, sinigawan ko si mama. Ma, bakit po kayo pumunta sa school? Gulat na tumingin si mama sa akin. Adelaida, anong sinasabi mo? Parent-teacher observation yun. Lahat ng ibang nanay. Austriana. Pero kayo lang po ang iba. Lahat sila nakatingin. Lahat sila nakatingin. Lahat sila nakatingin. Adelaida. Nanginginig ang boses ni mama. Kasi Pilipina kayo. Sobrang nakakahiya. Bakit hindi kayo kamukha ng ibang mga nanay? Noong gabing iyon, narinig ko si mama na umiiyak sa kanyang kwarto, ngunit hindi ko binuksan ang pinto. Ngunit ang tunay na impyerno ay nagsimula noong high school ako. Second year high school. May isang grupo ng mga bully sa school. Ang leader nila ay si Stefan. Malaki ang katawan at magaspang ang ugali, ngunit dahil mayaman ang mga magulang niya, walang nangangahas na kumalaban sa kanya. Isang araw, habang naglalakad ako sa hallway, tinawag ako ni Stefan at ng kanyang mga kaibigan. Hoy, Adelaida. Pilipina siya. Insik, Pilipina. Anong pinagkaiba? Pareho lang kayong Asyano, sabi ni Stefan na may pangaasar. Hindi. Magkaibang bansa ang Pilipinas at Sina, kahit na isa ka pa ring Mischling, sabi niya sa Aleman. Ang salitang nangangahulugang halo, ngunit mula sa kanyang bibig, ito ay isang matinding insulto. Ano? Mischling. Hindi purong Austriana, pero hindi rin Pilipina. Isang nilalang na hindi malaman kung saan, na mula ang aking mukha. Huwag mong sabihin, yan. Bakit? Totoo naman ah. Anong ginagawa ng nanay mo sa Pilipinas?
Siguro pumunta rito para magkapera, no? Nagtawanan ang mga kaibigan niya. Ikinuyom ko ang aking kamao, ngunit wala akong magawa. Mula noon, nagpatuloy ang pambubuli. Sinasadya akong banggain sa hallway, sinisipa ang aking bag, o binubulungan ng mishling mula sa likod. At nangyari ang insidenteng iyon. Isang Biyernes, pagkatapos ng klase, nagpa-practice ako ng piano sa music room nang pumasok si Stefan at ang kanyang mga kaibigan. Hoy, Adelaida, anong ginagawa mo rito? Nagpa-practice ng piano. Pwede ba kayong umalis? Practice? Isang mishling na tumutugtog ng piano? Hindi ba nakakatawa na ang isang tulad mo ay tumutugtog ng aming klasikong musika ng Austria? Tumayo ako para umalis, ngunit hinarangan nila ang pinto. Saan ka pupunta? May ipapakita kaming masaya sa'yo. Isang babae ang naglabas ng gunting. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang ganda ng buhok mo. Kulay ginto pero bakit medyo kulot? Ah, dahil siguro may halo kang dugo ng Pilipino. Hinawakan nila ako. Sumigaw ako, ngunit ang music room ay nasa dulo ng hallway at walang nakarinig. Narinig ko ang tunog ng gunting. Ang aking ginintuang buhok ay nahulog sa sahig. Ha! Ngayon mukha ka ng tunay na mishling. Tumulo ang aking mga luha. Ngunit kinagat ko ang aking labi para hindi umiyak. Ayokong ipakita sa kanila ang aking kahinaan. Sinabi ko ang nangyari sa mga guro. Ngunit ang naging reaksyon nila ay nakakagulat. Adelaida, alam mo namang medyo agaw pansin ka. Baka nagbibiro lang ang mga kaibigan mo. Biro po? Ginupit nila ang buhok ko. Si Stefan ay galing sa maayos na pamilya at isang modelong estudyante. Baka may ginawa kang mali? Pati ang vice principal ay kinausap ko, ngunit pareho lang ang resulta. Adelaida, kung susubukan mo lang makisama sa mga kaklase mo, hindi mangyayari ang mga ganitong bagay. Ang problema ay hindi ang pagiging Pilipina ng nanay mo, kundi ang sobrang pag-iisip mo tungkol dito. Sa huli, kinailangan kong lumipat ng eskwelahan. Ako, na biktima. Sa bagong eskwelahan, hindi ko na ikinuwento ang tungkol sa aking ina. Kapag may nagtatanong tungkol sa aking mga magulang, sinasabi kong Austriano ang tatay ko at taga-Europa din ang nanay ko. Hindi naman kasinungalingan. Sa Alemanya ipinanganak si mama. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko. Hindi na ako mamumuhay bilang isang Pilipina. Magiging perpektong Austriana ako at yuyurakan ko ang lahat ng mga batang nang api sa akin. Ang piano ang naging takbuhan ko. Sa ibabaw ng mga teklado, hindi mahalaga kung sino ako. Tanging galing lang ang mahalaga. Nag-ensayo ako na parang wala ng bukas. 8 oras, 10 oras sa isang araw sa harap ng piano. Kahit magkapaltos at pumutok ang aking mga daliri, hindi ako tumigil. Kahit sumakit ang aking pulso, nagpatuloy ako. Tanging ang sakit na ito ang nakapagpapalimot sa sugat sa aking puso. At sa wakas, natanggap ako bilang summa cum laude sa University of Music and Performing Arts Graz. Humanga ang mga propesor sa aking talento. Adelaida, ikaw ay isang henyong isinilang sa Vienna. Hindi ka labis ang sabihing ikaw ang kahalili ni Mozart. Nang maging konduktor ako ng orkestra pagkatapos ng graduation, inakala kong nagtagumpay na ako, na wala nang tatawag sa akin na mishling. Ngunit gabi-gabi, binabangungot ako. Ang tunog ng gunting, ang buhok na nahuhulog sa sahig, ang mga boses na bumubulong ng mishling. Nagigising akong basang-basa ng pawis. Sa salamin, nakikita ko pa rin ang batang ako. Ang batang takot na takot, nanginginig, at nalilito kung sino siya. Gusto kong burahin ang aking pagka-Pilipino. Gusto kong maging isang ganap na Austriana. Ngunit sa isang sulok ng aking mukha sa salamin, naroroon pa rin ang bakas ng aking ina. At iyon ang kinamumuhian ko. Napakainit ng araw na iyon ng tag-araw. Bandang kalagitnaan ng Hulyo. Mas mainit kaysa inaasahan ang tag-araw sa Vienna. At noong araw na iyon, maalinsangan pa, maagang natapos ang ensayo ng orkestra, kaya naglakad-lakad ako sa syudad. Naglakad ako patungo sa St. Stephen's Cathedral. Dinaanan ko ang plaza na puno ng mga turista at lumiko sa isang makitid na eskinita. Doon matatagpuan ang paborito kong cafe.
Ngunit sa isang gilid ng plaza, may nakita akong mga taong nagkukumpulan. Naisip ko kung mayroon bang kaganapan, kaya huminto ako. May isang grupo ng children's choir na nakatayo. Siguro mga 10 bata. Lahat sila ay nakasuot ng puting t-shirt at itim na pantalon o palda, isang malinis na kasuotan. Sa harap nila ay isang batang babaeng konduktor. Isang street performance. Naisip ko, akmang lalagpasan ko na sila. Karaniwan ang mga ganitong pagtatanghal sa Vienna, ngunit napahinto ang aking mga paa. Dahil sa kantang nagmumula sa koro. Hindi ito Aleman, hindi rin Ingles, Pranses. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, Tagalog, Filipino. Biglang kumabog ng malakas ang aking puso. Hindi perpekto ang kanilang pagbigkas. Halatang hindi ito ang kanilang unang wika. Hindi tama ang mga katinig at patinig. At kakaiba ang kanilang punto. Ngunit ang kanilang kamalian ang nagbigay daan sa mas malalim na katapatan. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Ito ang unang beses na narinig ko ang himig na ito. Hindi ko pa ito narinig mula kay mama o kay lola. Ngunit kakaiba. Para bang alam ko na ang kantang ito bago pa man ako isilang. Napakalungkot ng himig. Isang simpleng melodiya, ngunit naglalaman ito ng isang di maipaliwanag na pananabik. Sa aking pagtulog na labis ang himbing. Ang bantay ko'y tala. Ang tanod ko'y bituin. Nanikip ang aking lalamunan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko man naiintindihan ang eksaktong kahulugan ng mga salita, ngunit tumulo ang aking mga luha. Nakatayo lang ako roon at nakikinig sa kanta. Ang mga tao ay dumadaan at ang sikat ng araw ay nakakapasong, ngunit hindi ako makagalaw. Ang mga boses ng mga bata sa koro ay nagsama-sama. Mga batang Austriano na may ginintuang buhok at bughaw na mga mata. Kumakanta ng isang awit mula sa Pilipinas, isang lugar na marahil ay hindi pa nila napuntahan. Sa ugoy ng duyan, sana'y managinip. Ang huling nota ay humaba at pagkatapos ay nagtapos. Bumuhos ang palakpakan. Naghiyawan ang mga turista at ang ilan ay naghulog ng barya sa basket. Ngunit hindi man lang ako makapalakpak. Tinatakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay at umiiyak habang nakatayo roon. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ng isang matandang babae sa tabi ko na may pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang panyo at inabot sa akin. Pasensya na po. Ayos lang po ako, sabi ko habang mabilis na pinupunasan ang aking luha. Mukhang may malalim na kwento ang kantang iyan para sa'yo. Malumanay na sabi ng matanda. Hindi ko po alam. Tinapik ng matanda ang aking balikat at umalis. Nanatili akong tulala roon ng matagal. Nagliligpit na ng gamit ang mga bata sa koro. Naglakas loob akong lumapit. Excuse me, pwede ko bang malaman kung ano ang pamagat ng kinanta ninyo kanina? Ngumiti ang batang konduktor. Sa ugoy ng duyan po, isang kantang pambatang Pilipino. Maganda, 'di ba? Paano po kayo natutong kumanta ng awiting Pilipino? Kami po ay isang koro na nag-aaral ng mga tradisyonal na awiting pambata mula sa iba't ibang bansa. Ngayong buwan, mga awitin mula sa Pilipinas ang aming pinapraktis. Kahit hindi perpekto ang pagbigkas ng mga bata, nagsisikap silang matuto. Napakaganda po. Napansin ng konduktor ang bakas ng luha sa aking mga mata at maingat na nagtanong, may kaugnayan po ba kayo sa Pilipinas? Ang nanay ko po ay Pilipina. Kaya pala. Siguro mas naging emosyonal kayo dahil doon. Tumango ako. Ngunit sa totoo lang, hindi lang iyon ang dahilan. Pauwi, patuloy kong hinihimig ang kantang iyon. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, hindi ko matandaan ang eksaktong mga salita, ngunit ang himig ay malalim na nakatatak sa aking isipan. Pagbukas ko ng pinto, nanonood ng TV si mama sa sala. Adelaida, andito ka na pala. Kumain ka na ba? Ma? Umupo ako sa tabi ni mama. Nagulat si mama. Bihira akong umupo ng ganito kalapit sa kanya. Bakit? Ma, alam niyo po ba ang kantang Sa Ugoy ng Duyan? Biglang nagliwanag ang mukha ni mama. Oo naman. Paano mo nalaman ang kantang yan? Narinig ko po kanina sa daan.
May isang children's choir na Austriano na kumakanta. Talaga? Dito? Gulat na tanong ni Mama. Opo, Ma. Saglit na nag-isip si Mama. Pagkatapos ay nagsalita siya sa malumanay na boses. Ang Saugoy ng Duyan ay isang matandang kantang Pilipino. Tungkol ito sa isang taong nangungulila sa kanyang kabataan, sa pag-aalaga ng kanyang ina, at sa kantang inaawit sa kanya habang nasa duyan. Malungkot na kanta pala, maaaring pakinggan na ganoon. Ngunit sa isang banda, ito rin ay isang mainit na kanta. Naglalaman ito ng pag-asa na babalik ang mga alaala at ng katatagan kahit na mag-isa. Kinakanta niyo rin po ba ito noong bata kayo? Oo. Madalas itong kantahin sa akin ni lola mo. Bago matulog o kapag nalulungkot ako. Humina ang boses ni mama. Minsan, umiiyak si lola habang kinakanta niya yan. Bakit po? Bumuntong hininga si mama. Noong nagtatrabaho si lola bilang nurse sa Alemanya, napakahirap ng buhay niya. Hindi siya marunong magsalita ng wika at marami siyang naranasang diskriminasyon. Tuwing ganoon, namimiss niya ang pamilya niya sa Pilipinas, lalo na ang kanyang ina, ang lola mo sa tuhod. Habang kinakanta ang Saugoy ng Duyan? Oo. Tulad ng isang taong nangungulila sa kanyang ina sa kanta, ganoon din si lola na nangungulila sa kanyang bayan. Tila naintindihan ko na kung ano ang kakaibang damdamin na naramdaman ko sa plaza kanina. Hindi lang ito simpleng kalungkutan, ito ay pananabik. Pananabik para sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan, para sa mga taong hindi ko pa nakilala. Ma, pwede po ba akong pumunta sa bahay ni Lola? Nagulat si Mama. Matagal na panahon na mula noong huli akong nagkusa na bisitahin si Lola. Oo naman. Siguradong matutuwa si Lola mo. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, patuloy kong hinihimig ang saugoy ng duyan. Sa maling pagbigkas, sa maling mga salita. Tanaw ko ang gabi ng Vienna sa labas ng bintana. Isang magandang syudad pa rin, mga kalye kung saan umaagos ang musika. Ngunit ngayong gabi, tila iba ang itsura ng tanawin. May gumigising sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog, isang bagay na gusto kong itanggi. Ito ay ang dugong Pilipino na nananalaytay sa aking mga ugat. At sa unang pagkakataon, kinausap ako ng dugong iyon. Alam mo rin ang kantang ito, nakatatak na ito sa loob mo. Muling tumulo ang aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Mahirap ipaliwanag, ngunit para bang natagpuan ko ang isang bagay na matagal nang nawawala. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi ko ikinahiya ang aking pagka-Pilipino. Sa halip, naging mausisa ako. Anong mga kwento ang sasabihin sa akin ni Lola? Ano ang tunay na kahulugan sa likod ng kantang iyon? Kinabukasan, tinawagan ko si Lola. Lola, si Adelaida po ito. Pwede po ba akong bumisita ngayong weekend? Sa kabilang linya, narinig ko ang masayang boses ni Lola. Oo naman. Apo, maghahanda ako ng masarap na pagkain. Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa salamin. Ang aking itsura na may gininto ang buhok at bughaw na mga mata. Ngunit ngayong araw, tila iba ang mukhang ito. Naisip ko na baka ang sagot na hinahanap ko sa buong buhay ko ay nasa lugar na pinipilit kong iwasan. Pagsapit ng weekend, agad akong nagpunta sa bahay ni Lola. Nakatira si Lola sa isang maliit na apartment sa labas ng Vienna. Namatay si Lolo noong 10 taong gulang ako. Pagpindot ko ng doorbell, agad na bumukas ang pinto. Sinalubong ako ni Lola ng isang maningning na ngiti. Adelaida. Apo. Halika. Pasok. Ang bahay ni Lola ay palaging mainit. Puno ito ng mga tradisyonal na palamuting Pilipino at ang hangin ay may banayad na amoy ng adobo. Lola, hello po. Niyakap ko ng mahigpit si Lola. Naku, ang apo ko. Akala ko ba'y abala ka sa mga concert mo, naisipan mo pa akong dalawin. Umupo kami sa sofa sa sala at naghain si Lola ng tsaa. Isang tradisyonal na tsaang Pilipino. Lola, may gusto po akong itanong. Sige, ano iyon? Yung kantang Sa Ugoy ng Duyan po. Sabi ni Mama. Madalas niyo raw pong kantahin iyon. Lalong lumalim ang tingin ni Lola.
Saglit siyang tumingin sa labas ng bintana bago kumuha ng isang lumang album. Tingnan mo ito. Nang buksan niya ang album, lumabas ang mga itim at puting larawan, ang batang si Lola at Lolo. Ito ay kuha noong 1972, noong nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang ospital sa Düsseldorf, Germany. Sa larawan, mukhang mga 25 taong gulang si Lola. Nakasuot siya ng uniforme ng nurse, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagod. Lola, gaano po kahirap noon? Bumuntong hininga si Lola. Adelaida, apo, alam mo ba kung bakit ako pumunta sa Alemanya? Dahil po sa kahirapan. Narinig ko po kay mama. Oo, mahirap kami noon. Noong 1970 sa Pilipinas. Napakahirap. Ang makakain ng 3 beses sa isang araw ay isang pangarap. Ako ang panganay sa 7 magkakapatid at para mapakain ang mga kapatid ko, pinili kong mangibang bansa. Hinaplos ni Lola ang larawan. Malinaw pa sa isip ko noong una akong dumating sa Alemanya. Walang kaalam-alam sa wika, pero kailangan kong mag-alaga ng mga pasyente sa ospital. Nagsimula ako sa paglilinis ng banyo. Naglinis din ako ng mga bangkay. Bangkay? Oo. Iyon ang pinakamahirap. Walang kausap, tapos kailangan kong maghugas at magbihis ng mga patay. Noong una, araw-araw akong umiiyak, nanikip ang aking lalamunan. Pero kinailangan kong magtiis para sa mga kapatid ko at mga magulang sa Pilipinas. Ang perang kinikita ko ang nagpaaral sa mga kapatid ko at nagpakain sa kanila. Itinuro ni Lola ang isa pang larawan. Ang aking lolo na nakasuot ng damit pang construction. Ang lolo mo naman ay nagtrabaho sa isang construction site. Sa ilalim ng lupa, 1 kilometro ang lalim. 1 kilometro? Oo, impyerno doon. Madilim, malamig, at mapanganib. Nagtatrabaho siya ng 12 oras sa isang araw sa isang tunnel na maaaring gumuho anumang oras. Naluha si Lola. Isang araw noong 1973, nagkaroon ng aksidente at gumuho ang tunnel. Naiwan ang lolo mo sa loob. 3 oras siyang naghintay na ma-rescue. Sa dilim, kaharap ang kamatayan. Mabuti na lang at na-rescue siya, pero malubha ang pinsala sa kanyang binti, kaya dinala siya sa ospital sa Düsseldorf. Doon kami nagkakilala. Ito ang unang beses na narinig ko ang kwentong ito. Inalagaan ko ang lolo mo. Kahit hindi kami magkaintindihan, nagkakaintindihan kami sa tingin. Pareho kaming Pilipino. At pareho kaming nangungulila sa bayan. Hinawakan ni Lola ang aking kamay. Noong mga panahong iyon, ang kinakanta namin ay Sa Ugoy ng Duyan. Sa Ugoy ng Duyan po? Uwa, kapag mag-isa ako sa dormitoryo sa gabi, sobrang lungkot. Namimiss ko ang nanay ko sa Pilipinas at parang mababaliw ako sa pangungulila. Sa mga panahong iyon, tatakpan ko ang aking sarili ng kumot at kakantahin ko ang Sa Ugoy ng Duyan. Nagsimulang kumanta si Lola. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit mainit. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Hindi ko na malayang umiiyak na rin ako. Pagkatapos ng kanta, sinabi ni Lola, ang kantang iyan, apo, ay hindi lang tungkol sa isang batang naghihintay sa kanyang ina. Ito ay kanta ng mga taong umalis sa kanilang bayan para magtrabaho sa malayo. Isang kanta ng mga taong malungkot pero kailangang magtiis. Malungkot, pero kailangang maging matatag. Lola, umiiyak kami habang kinakanta ito. Ngunit kasabay nito, nakahanap kami ng aliw. Tulad ng isang bata na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina, umaasa rin kami na balang araw ay makakabalik kami sa aming bayan. Naglabas si Lola ng isa pang larawan. Isang grupo ng mga Pilipinong nurse at construction worker. Lahat ng mga taong ito may kanya-kanyang kwento. Ang ilan ay narito para sa pag-aaral ng mga kapatid. Ang iba naman ay para sa panggamot ng mga magulang. Gabi-gabi, nagtitipon kami at kumakanta ng mga awiting Pilipino. Sa Ugoy ng Duyan, bayan ko, dahil sa iyo. Nakatulong po ba ang mga kantang iyon? Oo naman. Ang pagkanta ang aming tanging aliw. Kahit na hindi kami marunong magsalita ng wika,
nakakaranas ng diskriminasyon at malungkot sa tuwing kumakanta kami. Hindi namin nakakalimutan na kami ay mga Pilipino. Naintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang epekto sa akin ng kantang narinig ko sa plaza. Lola, bakit po hindi kayo bumalik sa Alemanya o sa Pilipinas at sa Austria po kayo nanirahan? Mapait na ngumiti si Lola. Noong una, balak naming bumalik sa Pilipinas. Ngunit nang ipagbuntis ko ang nanay mo, nagbago ang isip namin. Mahirap pa rin sa Pilipinas. At mas maganda ang kinabukasan ng isang bata sa Alemanya o Austria. Mahirap na desisyon po iyon. Oo. Ang talikuran ng sariling bayan ay napakahirap. Ngunit pinili namin ang kinabukasan ng aming anak. At iyon ang nanay mo. At kaya ka nandito ngayon. Hinawakan ni Lola ng mahigpit ang aking kamay. Adelaida, ang lahat ng pawis at luha na ibinuhos ko sa Alemanya, lahat iyon ay para sa'yo. Kung bakit ka isang konduktor ng orkestra ngayon ay dahil sa sakripisyo namin ng lolo mo, hindi mapigilan ang aking mga luha. Lola, noong araw, kinamumuhian ko po ang pagiging Pilipino ko. Tinutukso ako, nakakaranas ng diskriminasyon, kaya itinakwil ko ang Pilipinas. Hinaplos ni Lola ang aking buhok. Alam ko, apo, mahirap, di ba? Ngunit Adelaida, ang dugong Pilipino na nananalaytay sa'yo ay hindi kahiya-hiya. Iyan ay dugo ng kaligtasan. Dugo ng katatagan na hindi sumusuko. Katatagan? Oo. Nakayanan namin ng lolo mo ang mahihirap na panahong iyon dahil kami ay mga Pilipino. Ang ating lahi ay dumanas ng libu-libong pananakop at paghihirap sa loob ng daan-daang taon, ngunit hindi tayo bumagsak. Ang katatagang iyon ay nananalaytay din sa'yo. Sa unang pagkakataon, ipinagmalaki ko ang aking pagka-Pilipino. Lola, ngayon po, naiintindihan ko na. Ang dahilan kung bakit ako nagtagumpay sa musika ay dahil, tulad ng sabi ninyo, sa dugong Pilipino na hindi sumusuko. Nagliwanag ang ngiti ni Lola. Oo, tama ka. Noong araw na iyon, nagkwentuhan kami ng matagal ni Lola. Tungkol sa kanyang buhay sa Alemanya, sa kasaysayan ng Pilipinas, at sa iba't ibang mga awiting Pilipino tulad ng Sa Ugoy ng Duyan. Pauwi, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Gusto kong ipaalam sa mundo ang mga kantang ito. Ang mga awiting nagbigay aliw sa aking lola, lolo, at sa napakaraming Pilipino sa ibang bansa. At sa pamamagitan ng mga awiting ito, gusto kong ipaalam sa Vienna, sa Austria, sa Europa, ang kagandahan ng Pilipinas at ang katatagan ng mga Pilipino. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog akong ipinagmamalaki ang aking pagka-Pilipino. Lunes ng umaga, mas maaga akong dumating sa rehearsal hall. Gusto kong ayusin ang aking mga iniisip bago dumating ang lahat ng miyembro ng orkestra. Ang pag-uusap namin ni Lola noong weekend ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Sa Ugoy ng Duyan at ang mga kwento sa likod nito. Nagpasya ako. Gagawin kong isang pagtatanghal ng orkestra ang mga awiting ito. Isa-isang nagsidatingan ang mga miyembro. Ang tunog ng pagtono ng biolin, ang paglabas ng selo, mga pamilyar na bati. Magandang umaga sa inyong lahat. Tumayo ako sa podium. Adelaida, anong piyesa ang ating ensayuhin ngayon? Tanong ni Hans, ang first violinist. Bago iyan, may gusto akong ipanukala sa inyong isang proyekto. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa akin. Isang bagong proyekto, ang pangalan nito ay Tinig ng Kaluluwa. Tinig ng Kaluluwa. Anong piyesa iyan? Tanong ni Katarina. Ang flutist. Huminga ako ng malalim. Ito ay isang proyekto kung saan bibigyan natin ng bagong interpretasyon ang mga tradisyonal na awiting Pilipino gamit ang orkestra at koro. Saglit na natahimik ang rehearsal hall. Pilipinas? Tanong ni Marcus. Ang cellist. Opo. Mga magagandang awitin tulad ng Sa Ugoy ng Duyan, Bayan Ko, at Dahil sa Iyo. Nagsimula ang bulungan sa pagitan ng mga miyembro. Adelaida, nagbibiro ka ba? Tanong ni Stefan, ang trumpet player. Hindi siya ang Stefan na nang-api sa akin noong high school. Hindi. Seryoso ang panukalang ito.
Nagtaas ng kamay si Eva, isang violinist. Paumanhin. Pero bakit kailangan nating tumugtog ng mga awiting Pilipino? Nasa Vienna tayo. Ang siyudad ni na Mozart at Beethoven. Tama, dagdag ni Thomas, ang French horn player. Napakarami pa nating klasikong repertoire na kailangang tugtugin, bakit pa tayo tutugtog ng mga lumang awiting? Asyano na hindi pa natin narinig. Kumabog ang aking dibdib. Inaasahan ko na ang reaksyong ito, ngunit masakit pa ring marinig. Makinig muna kayo sa akin. Ang mga awiting ito ay hindi lang basta mga awiting pambata. Naglalaman ito ng kasaysayan at damdamin ng Pilipinas. Kasaysayan at damdamin? Suminghal si Hans. Adelaida, mga profesional na musikero tayo. Hindi tayo nagtatanghal para sa emosyon lang. Hindi ito para sa emosyon lang. Ito ay musika na may katapatan. Katapatan? Nakataas ang kilay ni Eva. Paano tayo magkakaroon ng katapatan kung hindi man lang tayo marunong magtagalog? Siguradong mali-mali ang pagbigkas natin. Kaya nga ako mismo ang magtuturo sa inyo. Iimbitahan ko rin ang aking lola para ipaliwanag sa inyo ang kahulugan sa likod ng mga kanta. Malamig pa rin ang reaksyon ng mga miyembro. Adelaida. Magtatapat ako, sabi ni Marcus, habang ibinababa ang kanyang syelo. Alam naming may lahi kang Pilipino, pero dahilan ba iyon para ang buong orkestra natin ay tumugtog ng musikang Pilipino? Hindi ko ito ipinapanukala dahil sa personal na dahilan. Ito ay dahil ang musika mismo ay may halaga. Halaga? Tumawa ng may pang-aasar si Stefan. Adelaida, tayo ay isang tradisyonal na orkestrang Europeo. Ang musikang Asyano ay hindi angkop sa ating pagkakakilanlan. Nang marinig ko iyon, parang sinaksak ang aking puso. Pagkakakilanlan. Napakasakit ng salitang iyon. Kung ganoon, magtatanong ako. Itinaas ko ang aking boses. May hangganan ba ang musika? Mahalaga ba ang lahi sa isang magandang himig? Hindi naman sa ganoon. Pero, sabi ni Katarina na hindi matapos ang sasabihin. Mga kasama, naniniwala ako na sa proyektong ito, mas magiging malalim ang musika ng ating orkestra. Hindi lang basta pagtugtog ayon sa nota, kundi paghahatid ng tunay na kwento. Pagkatapos ng ensayo, pumunta ako sa banyo. Ngunit sa labas ng pinto, narinig ko ang usapan ng mga miyembro. Nababaliw na yata si Adelaida. Musikang Pilipino, dahil siguro babae siyang konduktor. Masyadong emosyonal at hindi propesyonal. Tama. Kung lalaki ang konduktor, hindi siya magsusuggest ng ganitong kabaliwan. Narinig ko na Pilipina raw ang nanay niya, kaya siguro ganyan. Hindi dapat hinahalo ang personal na damdamin sa trabaho. Nanginginig ang aking mga kamay. Sumandal ako sa pader ng cubicle at pinigilan ang aking luha, ngunit hindi ako sumuko. Inalala ko ang sinabi ni Lola tungkol sa katatagan ng mga Pilipino. Kinabukasan, naglatag ako ng 3 prinsipyo sa mga miyembro. Una, lahat ng kanta ay aawitin sa orihinal na wikang Filipino. Hindi isasalin. Ano? Nagulat ang mga miyembro. Pangalawa, hindi lang basta literal na pagsasalin ang pag-aaralan natin, kundi magkakaroon tayo ng session kasama ang aking lola para maintindihan ang tunay na damdamin sa likod ng bawat kanta. Pangatlo, sa araw ng pagtatanghal, lahat tayo ay magsusuot ng barotsaya at barong Tagalog. Barotsaya? Gulat na sabi ni Eva. Nasa Pilipinas ba tayo o Austria? Ang barotsaya at barong Tagalog ay tradisyonal na kasuotang Pilipino. Kung kakantahin natin ang kanilang mga awitin, nararapat lang na igalang natin ang kanilang kultura. Nagkatinginan ang mga miyembro. Walang sumasang-ayon. Adelaida, pasensya na, pero hindi yata ako makakasali sa proyektong ito, unang nagsalita si Hans. Ako rin, dagdag ni Eva. Sandali lang. Pakiusap ko. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. 1 linggo lang. Pagkatapos ng 1 linggo, kung sa tingin niyo ay hindi pa rin ito gagana, isusuko ko ang proyekto. Nag-alinlangan ang mga miyembro. 1 linggo lang. Pagkatapos niyan, susundin ko ang desisyon ninyo. Sa wakas, bumuntong hininga si Marcus. Sige, 1 linggo lang. Pero kung hindi talaga,
Susuko ka, ha? Pangako. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Lola. Lola, pwede po ba kayong pumunta sa rehearsal hall? Kailangan po ninyong turuan ang mga miyembro ng kanta. Oo naman, apo. Tutulungan kita. Makalipas ang 2 araw, dumating si Lola sa rehearsal hall. Mahigit 100 taong gulang na siya, ngunit malakas pa rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang lola ni Adelaida. Pilit na bumati ang mga miyembro. Sa hindi perpektong Aleman, dahan-dahang nagsalita si Lola. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang kantang Sa Ugoy ng Duyan. Ngunit bago iyon, gusto kong ikwento sa inyo ang kwento sa likod nito. Ikinuwento ni Lola ang pagpunta niya sa Alemanya noong 1970s, ang kwento ng kanyang asawa na nagtrabaho sa construction, at ang Sa Ugoy ng Duyan na kinakanta niya tuwing malungkot na gabi. Unti-unting naging seryoso ang mga mukha ng mga miyembro. Ang kantang ito ay hindi lang tungkol sa isang bata na naghihintay sa kanyang ina. Ito ay kanta ng lahat ng taong nangungulila sa kanilang bayan. Kanta ng mga taong malungkot pero nagtitiis. Malungkot pero hindi nawawalan ng pag-asa. Nagsimulang kumanta si Lola. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng katapatan. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera sa rehearsal hall. Ang ilang miyembro ay namula ang mga mata. Pagkatapos ng kanta, sinabi ni Lola, "Pakiusap, kantahin ninyo ang awit na ito para sa mga taong tulad ko na umalis sa kanilang bayan at naghirap." Pagkatapos ay may kinuha si Lola sa kanyang bag. Puto na siya mismo ang gumawa. Ito ay tradisyonal na kakaning Pilipino. Inihanda ko ito para sa inyo. Isa-isang inabutan ni Lola ng puto ang mga miyembro habang nakangiti. Sa hindi perpektong Aleman, sinabi niya, "Salamat. Pakiusap. Mag-ensayo kayong mabuti." Dahil doon, nagsimulang lumambot ang puso ng mga miyembro. "Lola," sabi ni Katharina na may luha sa mata habang tinatanggap ang puto. "Mali po ako nang iniisip. Pasensya na po." "Ayos lang. Iha." Hinawakan ni Lola ang kamay ni Katharina. Mula noon, tuluyang nagbago ang ugali ng mga miyembro. "Adelaida, tama ba ang pagbigkas ko?" Seryosong tanong ni Hans. "Oo, magaling ka na. Pero dito, gawin mong mas malambot." Si Eva rin ay masipag na nag-eensayo. Sa ugoy ng duyan. Sa ugoy ng duyan. Paulit-ulit niyang binibigkas. Lumipas ang 1 linggo, mas magaling nang kumanta ang mga miyembro ng Sa Ugoy ng Duyan. "Mga kasama, 1 linggo na ang nakalipas," sabi ko. "Gaya ng napag-usapan, hihingin ko ang inyong opinyon. Itutuloy ba natin ang proyektong ito o hindi?" Nagkatinginan ang mga miyembro. Unang nagtaas ng kamay si Marcus. "Gusto kong ipagpatuloy. Nalaman kong may malalim na kahulugan ang kantang ito." "Ako rin," sabi ni Katharina. Pagkatapos kong marinig ang kwento ni Lola, gusto kong ipaalam sa mundo ang kantang ito. Isa-isang nagpahayag ng pagsang-ayon ang mga miyembro. Sa huli, lahat sila ay pumayag na ipagpatuloy ang proyekto. Halos maiyak ako. "Salamat sa inyo. Maraming salamat." "Hindi, Adelaida," sabi ni Hans. "Kami ang dapat magpasalamat dahil ipinakilala mo sa amin ang magandang musika." Noong gabing iyon, tinawagan ko si Lola. "Lola, nagtagumpay po tayo." Pumayag na silang lahat. "Mabuti naman, apo, dahil po sa inyo. Kayo po ang naghatid ng katapatan, hindi, Adelaida. Dahil iyan sa iyong determinasyon, dahil hindi ka sumuko." Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Vienna. Ito pa lang ang simula. Kailangan kong maghanap ng concert hall, kumuha ng koro, at lumikha ng isang perpektong pagtatanghal. Ngunit may tiwala ako sa aking sarili. Ang mga miyembro ay buong pusong sumusuporta sa proyekto, at kasama ko si Lola. Higit sa lahat, ipinagmamalaki ko na ngayon na ako ay isang Pilipina. Nagsimula na ang proyekto. Nakipag-ugnayan ako sa mga pangunahing concert hall sa Vienna. Ngunit halos pare-pareho ang kanilang sagot. Awiting Pilipino? Paumanhin, pero ang aming venue ay para lamang sa mga subok na repertoire.
Mahirap hulaan ang reaksyon ng manonood sa musikang Asyano. Masyadong mapanganib na proyekto para sa isang batang konduktor. Sa loob ng isang buwan, mahigit 10 venue ang tumanggi sa akin. Unti-unti akong napapagod. Adelaida, ayos ka lang? Tanong ni Katarina pagkatapos ng ensayo. Oo, medyo mahirap lang maghanap ng venue. Huwag kang sumuko. Handa na tayo. Siguradong may darating na pagkakataon. Nakatulong ang pagpapalakas ng loob ni Katharina. Ang mga miyembro ay halos perpekto ng kumanta sa Filipino at nakahanda na rin ang mga barot saya at barong Tagalog. Isang gabi, tumawag si Mama. Adelaida, bakit hindi ka subukang magtanghal sa ospital? Ospital? Oo. Isang charity concert para sa mga pasyente sa Pasko. May kaibigan akong nagtatrabaho sa Vienna General Hospital. Gusto mo bang itanong ko? Talaga po, Ma. Ang mga pasyente ang higit na nangangailangan ng aliw. Nang marinig ko ang kwento ni Lola, naisip kong makapagbibigay aliw ang mga kantang ito. Halos maiyak ako. Salamat po, Ma. Pwede po ba? Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Cultural Affairs Officer ng Vienna General Hospital, Miss Adelaida. Pwede po ba kayong magtanghal sa lobby ng ospital sa hapon ng Christmas Eve? Isang charity concert po para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Opo, syempre. Maraming salamat po. Sa wakas, nagkaroon kami ng entablado. Hindi man ito isang marangyang concert hall, ngunit mas makabuluhan ang lugar na ito. Nang ibalita ko sa mga miyembro, lahat sila ay naghiyawan. Sa wakas, maipapakita na natin ang pinaghirapan natin. Sa lobby ng ospital, mas maganda, mas maraming tao ang makakapanood ng komportable. 3 linggo na lang bago ang Christmas Eve, mas lalo kaming nagsipag sa pag-iensayo. Muling pumunta si Lola sa rehearsal hall para ipaliwanag ang damdaming Pilipino sa mga miyembro. Ang bayan ko ay isang awit na naglalaman ng matinding pagnanais na muling sumibol ang pag-asa sa isang bansang winasak ng digmaan. Ang dahil sa iyo naman ay kumakanta ng katatagan sa gitna ng kalungkutan ng pag-iisa. Seryosong nakinig ang mga miyembro at isinapuso ang mga aral sa kanilang pag-iensayo. Hindi na lang sila basta sumusunod sa nota, kundi tunay nang naglalagay ng damdamin sa kanilang pagtugtog. Dumating ang Christmas Eve. Umaga pa lang, nagsimula ng umulan ng nyebe. Ang mga kalye ng Vienna na nababalutan ng puting nyebe ay mas maganda kaysa dati. Pagdating namin sa ospital, puno na ng tao ang lobby. Mga pasyenteng naka-wheelchair, mga pasyenteng nasa kama, at ang kanilang mga pamilya. Nagbihis kami ng barot saya at barong Tagalog. Ang mga Austriano na may ginintuang buhok at bughaw na mga mata na nakasuot ng kasuotang Pilipino ay kakaiba ngunit maganda. Handa na ba kayo? Tanong ko. Handa na. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro. Nagsimula ang pagtatanghal. Ang unang kanta ay Sa Ugoy ng Duyan. Dahan-dahang itinaas ko ang aking baton at pinuno ng mababang tunog ng selo ang lobby. Sumunod ang boses ng koro, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nagtaas ng tingin ang mga pasyente. Unang beses nilang marinig ang wika, ang himig, ngunit lahat sila ay nakikinig. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, unti-unting tumahimik ang lobby. Tumigil ang mga bulungan, at tanging musika na lang ang maririnig. Sa aking pagtulog na labis ang himbing. Noon iyon, isang matandang babae sa unang hilera ang nagsimulang humikbi. Niyakap siya ng kanyang anak at sabay silang umiyak. Pagkatapos ng kanta, saglit na katahimikan. At pagkatapos ay bumuhos ang palakpakan. Ang mga nakaupo ay pumalakpak habang nakaupo at ang mga nakatayo ay tumayo para pumalakpak. Pinigilan ko ang aking luha at sinimulan ang susunod na kanta. Bayan ko, dahil sa iyo. O, ilaw. Sa bawat kantang natatapos, namumula ang mga mata ng mga pasyente. Karamihan sa kanila ay hindi naiintindihan ang mga salita. Natapos ang huling kanta. Kinuha ko ang mikropono. Ang mga awiting aming tinugtog ngayong gabi ay mga tradisyonal na awiting Pilipino. Ang mga awiting ito ay naglalaman ng kasaysayan, paghihirap, at pag-asa ng mga Pilipino. Lalo na,
Ito ang mga awiting kinakanta ng mga Pilipinong nagpunta sa Alemanya noong 1970s para magtrabaho upang maibsan ang kanilang kalungkutan. Natahimik ang mga tao. Ang aking lola ay isa sa kanila at narito siya ngayon. Itinuro ko si Lola na nakaupo sa manonood. Tumayo si Lola at bahagyang yumuko at pinalakpakan siya ng mga tao. Ang musika ay naguugnay ng mga puso sa kabila ng mga hangganan. Ang damdaming naramdaman ninyo ngayon ang patunay nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng pagtatanghal, maraming lumapit sa amin. Salamat. Matagal na panahon na mula noong huli kong naramdaman ang kapayapaan sa aking puso. May cancer ako, pero pagkarinig ko sa musikang ito, lumakas ang aking loob. Nasa ICU ang anak ko. Gusto ko sanang iparinig sa kanya ang musikang ito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humawak sa aking kamay. Konduktor! Isa po akong doktor dito. 20 taon na akong nag-aalaga ng mga pasyente. Ngunit ngayon ko lang nakita na ganito kasaya ang kanilang mga mukha. Talaga po? May mga bagay na hindi kayang gamutin ng gamot o operasyon. Ito ay ang sugat sa puso. Ngayong gabi, ginamot ito ng inyong musika. Naluha ako sa kanyang sinabi. Pagkatapos ng pagtatanghal, ilang opisyal ng ospital ang lumapit sa akin. Miss Adelaida, pwede po ba kayong magtanghal sa ibang mga ospital? Gusto rin naming iparinig ang musikang ito sa aming mga pasyente. Gusto naming makipag-ugnayan sa Austrian Hospital Association. Okay lang po ba? Nagulat ako. Talaga po? Siyempre po. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng simpleng salusalo kasama ang mga miyembro. Oh, nakita mo ba ang reaksyon ng mga pasyente? Nakakaiyak? Dagdag ni Eva. Alam mo, maingat na sabi ni Marcos. Noong una, tinutulan ko ang proyektong ito. Pasensya na talaga, mali ako nang iniisip. Ayos lang. Ang mahalaga ay kasama ko kayo ngayon. Itinaas ni Katharina ang kanyang baso. Para kay Adelaida. Cheers! Cheers! Noong gabing iyon, umuwi ako at uminom ng tsaa kasama si Lola at Mama. Lola, kamusta po ang concert kanina? Hinawakan ni Lola ang aking kamay. Adelaida, Apo, napakasaya ko ngayong gabi. Nang makita kitang tinutugtog ng napakaganda ang mga awiting Pilipino. Dahil po sa inyo, Lola. Hindi. Dahil iyan sa iyong determinasyon at talento. Saglit na huminto si Lola. At dahil sa wakas, tinanggap mo na ang iyong sarili. Lola, Adelaida, Apo. Ikaw ay isang Austriana at isang Pilipina. Pareho. At iyan ang iyong kalakasan. Dagdag ni Mama. Habang pinapanood kita kanina, naintindihan ko kung gaano ka nakalaki ang inunlad. Ngayon, buong pagmamalaki mong tinatanggap ang iyong pagkakakilanlan at ginagawa mo itong musika. Niyakap ko silang dalawa. Mama, Lola, mahal ko po kayo. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng Pasko, nakatanggap ako ng tawag mula sa Austrian Hospital Association. Miss Adelaida, maaari naming iugnay kayo sa mga pangunahing ospital sa buong Austria at Alemanya. Ang gasto sa tour ay sasagutin ng bawat ospital. Talaga po? Maraming salamat po. Ito ay isang pagtatanghal na talagang kailangan ng mga pasyente. Maraming ospital ang naghihintay. Ang aming proyektong Tinig ng Kaluluwa ay nagsimulang kumalat sa buong Austria at Alemanya. Nang ibalita ko sa mga miyembro, lahat sila ay naghiyawan. Wow! Magkakaroon tayo ng tour. Maglalakbay tayo sa Europa gamit ang musikang Pilipino. Hindi ko akalain. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalye ng Vienna na nababalutan ng niyebe ay kumikinang sa sikat ng araw. Ito pa lang ang simula. Isang pagkakataon na ibahagi ang musikang ito, ang kwentong ito, ang damdaming ito sa mas maraming tao. At ngayon, sigurado na ako, ang pagiging Pilipino ko ay hindi isang kahihiyan, kundi isang karangalan. Nagsimula ang aming hospital tour sa Austria at Alemanya. Sa loob ng 3 buwan, nagtanghal kami sa 15 ospital, Vienna, Salzburg, Graz, Hamburg. Sa bawat lugar, mainit na pagtanggap mula sa mga pasyente ang sumasalubong sa amin. Pagkatapos kong marinig ang musikang ito,
parang nabawasan ang sakit. Matagal na akong hindi nakaramdam ng kapayapaan sa aking puso. Sana narinig ito ng nanay ko bago siya namatay. Bawat pagtatanghal ay nagiging isang dagat ng luha. Naintindihan na rin ng mga miyembro ang malalim na kahulugan ng mga salitang Filipino at buong puso na silang tumutugtog. At sa wakas, dumating kami sa huling destinasyon ng aming tour, ang ospital sa Dusseldorf. Lola, ito po ba ang ospital kung saan kayo nagtrabaho? Tanong ko habang nakatayo kami sa harap ng ospital. Tumingala si Lola sa gusali. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Oo, 50 taon na, mula noong huli akong nakabalik dito. Lola, ayos lang po ba kayo? Oo. Nagbabalik lang ang mga alaala. Dito lumipas ang aking kabataan. Giniyahan kami ng isang opisyal ng ospital. Puno na ng mga pasyente at pamilya ang lobby. Ngayong araw, may mga bisita tayong espesyal mula sa isang nursing home, paliwanag ng opisyal. Hirap silang kumilos, pero gusto raw nilang mapanood ang pagtatanghal na ito. Sa unang hilera, may mga matatandang naka-wheelchair. Isa sa kanila ang pumukaw sa aking pansin. Isang lola na nasa utis, nakatulala sa kawalan. Sino po siya? Maingat kong tanong. Siya po si Mrs. Luz Biminda Reyes. Pilipina po siya. May demensya po siya kaya madalas siyang tulala. Bihira na rin siyang dalawin ng pamilya niya. Nanikip ang aking dibdib. Dati po siyang nasa nursing home, pero nadulas siya sa hagdan kaya dinala siya rito. Inoperahan po ang kanyang binti. Naging nurse din po ba siya dito sa Alemanya? Opo, ayon sa narinig ko. Nasira raw po ang kanyang mga binti dahil sa matagal na pagtayo sa trabaho. Tumingin ako kay Lola. Nakatingin din si Lola kay Mrs. Luz Biminda. Tila mayroong isang bagay na nag-uugnay sa kanila, mga taong nabuhay sa iisang panahon. Nagsimula ang pagtatanghal. Ngayong araw, gusto kong magtanghal ng may higit na dedikasyon. Dito, kung saan inialay ni Lola ang kanyang kabataan at sa harap ni Mrs. Luz Biminda na may kaparehong buhay. Ang unang kanta, syempre, ay sa ugoy ng duyan. Itinaas ko ang aking baton at pinuno ng malalim na tunog ng selo ang lobby. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Tahimik na nakinig ang mga pasyente. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Noon iyon. Inay! Isang malakas na sigaw ang narinig. Nagulat ang lahat at napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Mrs. Luz Biminda. Ang lolang nakatulala kanina ay biglang sumigaw. Inay! Inay! Saglit na natigil ang pagtatanghal. Lumapit ang mga nurse sa kanya. Lola, ayos lang po ba kayo? Kailangan po nating manahimik. Ngunit patuloy na umiiyak ang lola. Inay! Inay! Itinaas ko ang aking kamay para pigilan ang mga nurse. Sandali lang po, wag ninyo po siyang paalisin. Pero, konduktor, pakiusap po, alagaan nyo na lang siya sa tabi. Itutuloy ko po ang pagtatanghal. Nanatili ang mga nurse sa tabi ni Mrs. Luz Biminda at muli akong nagsimulang magdirekta sa aking pagtulog na labis ang himbing. Tumulo ang luha sa aking mga mata, ngunit hindi ko maaring itigil ang aking baton. Pagkatapos ng kanta, sumunod ang isa pa. Bayan ko, dahil sa iyo. O, ilaw. Sa bawat kantang tinutugtog, lalong bumibigat ang hangin sa lobby. Patuloy na tahimik na umiiyak si Mrs. Luz Biminda. Hindi siya gumagawa ng ingay, ngunit dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Natapos ang huling kanta. May palakpakan, ngunit huminga muna ako ng malalim bago kunin ang mikropono. Bago po ang aming encore, may gusto po akong ipakilalang isang espesyal na tao. Bumaba ako sa entablado at lumapit kay Mrs. Luz Biminda. Lola, pwede po ba kayong sumama sa akin sa entablado? Nakatulala pa rin siya, ngunit nang iabot ko ang aking kamay, hinawakan niya ito. Itinulak ng mga nurse ang kanyang wheelchair papunta sa entablado. Humarap ako sa mga manonood. Ang mga awiting aming tinugtog ngayong gabi ay ang buhay mismo ng taong narito sa aking tabi. Natahimik ang lahat. Siya po si Mrs. Luz Biminda Reyes. Noong 1970s, pumunta siya sa Alemanya mula sa Pilipinas bilang isang nurse. Nagtrabaho po siya sa ospital na ito, mula sa manonood
Pinupunasan ni Lola ang kanyang mga luha. Lola, pwede po ba kayong magkwento sa amin? Saglit na tumingin sa kawalan si Lola Luz Biminda. Tila wala sa sarili dahil sa demensya. Ngunit nang iabot ko ang mikropono, nagbago ang kanyang tingin. Nakakagulat. Isang malinaw na boses ang lumabas. Dumating ako rito noong 1971. 23 taong gulang. Huminto ang paghinga ng mga tao habang nakikinig. Ang tatay ko ay biktima ng digmaan. Nang makabalik siya, sira na ang kanyang katawan at namatay siya noong 10 taong gulang ako. Mag-isang pinalaki ni inay kaming 5 magkakapatid. Nanginginig ang kanyang boses. Noong panahon ng martial law, 7 taong gulang ako. Hawak ko ang kamay ni inay, inaalagaan ang mga kapatid ko, habang kami ay lumilikas. Malamig, gutom, pero kailangan naming mabuhay. Tumulo ang kanyang mga luha. Kahit tapos na ang digmaan, mahirap pa rin kami. Kapag naririnig kong umiiyak ang mga kapatid ko dahil sa gutom, parang pinipiga ang puso ko, kaya nagpasya akong pumunta sa Alemanya para mapakain ang mga kapatid ko. Walang kausap at matindi ang diskriminasyon, pero tiniis ko. Iniisip ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Tumingin siya sa akin. Sa gabi, kapag mag-isa, sobrang lungkot. Namimiss ko si inay. Kaya tinatakpan ko ang aking sarili ng kumot at kumakanta ako. Ang mga kantang kinanta ninyo ngayon, humikbi ang mga tao. Kapag kinakanta ko ang saugoy ng duyan, naaalala ko ang mukha ni inay. Kapag kinakanta ko ang bayan ko, nangungulila ako sa tagsibol ng Pilipinas. Kapag kinakanta ko ang dahil sa iyo, naaaliw ko ang aking malungkot na puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. 30 taon akong nagtrabaho rito. Nasira ang mga binti ko sa katatayo, pero hindi ako nagsisisi. Dahil sa perang kinita ko, nakapag-aral at nakakain ng mga kapatid ko. Humina ang kanyang boses. Nang tumanda ako at nagkasakit, lahat sila ay tinalikuran ako. Bihira na akong dalawin ng pamilya ko. Mag-isa ako. Namimiss ko si inay. Hindi mapigilan ang aking mga luha. Ang mga miyembro, ang mga manonood, lahat kami ay umiiyak. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Luz Viminda. Lola, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami. Tinapik niya ang aking likod. Salamat, Iha. Dahil sa mga kantang ito, naalala ko ang nakaraan. Mahirap, pero masipag akong nabuhay. Kinuha ko ang mikropono. Ang pag-unlad ng Pilipinas ngayon ay dahil sa sakripisyo ng mga taong tulad ni Lola. Pakiusap po. Bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan ng pasasalamat. Tumayo ang mga tao. Isang standing ovation. Pinuno ng palakpakan ang lobby at marami ang umiiyak. Ngayon po, tutugtugin namin ang aming encore. Kasama si Lola, hinawakan ko ang kamay ni Lola at itinaas ang aking baton. Muling umalingaw-ngaw ang saugoy ng duyan. Ngayon, mas malalim at mas mainit ang himig. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Sinabayan ako ni Lola Luz Biminda sa pagkanta. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit tandang-tanda niya ang mga salita. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, mula sa manonood, sumabay din si Lola ko. At nakakagulat, maraming tao sa manonood ang sumasabay. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, mga Aleman na hindi marunong magtagalog, ngunit sinusubukan nilang sumabay. Hindi man perpekto ang mga salita, ngunit buong puso. Sa ugoy ng duyan, sana'y managinip, ang huling nota ay humaba. Ang tugtog ng orkestra, ang kanta ng koro, ang boses ni Lola Luz Biminda, at ang hikbi mula sa manonood ay nagsama-sama. Pagkatapos ng kanta, katahimikan, walang pumalakpak. Lahat ay ninamnam ang sandali ng damdamin, at dahan-dahan, isa-isang tumayo ang mga tao. Muling isang standing ovation. Ngayon, mas matagal at mas mainit. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Luz Biminda. Niyakap din niya ako. Salamat, Iha. Maraming salamat. Hindi po, Lola. Kami po ang dapat magpasalamat. Pagkatapos ng pagtatanghal, maraming lumapit kay Lola Luz Biminda para bumati. Lola, nakakaiyak po. Respetado po namin kayo. Dahil po sa inyo, nalaman namin kung gaano kahalaga ang kapayapaang tinatamasa namin. Lumapit din si Lola ko kay Lola Luz Biminda.
walang salita. Niyakap nila ang isa't isa. Ang yakap ng dalawang taong nabuhay sa iisang panahon, dumanas ng iisang sakit, naging maayos naman ang buhay natin, di ba? Tanong ni Lola Luz Viminda. Oo naman, naging napakabuti, sagot ng lola ko. Lumapit ang isang opisyal ng ospital. Konduktor, napakaganda po ng pagtatanghal ninyo. Kailangan pong malaman ito ng mas maraming tao. Sana po, makikipag-ugnayan po ako sa German National Broadcasting. Ito ay hindi lang isang pagtatanghal, kundi isang makasaysayang testimonya. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel at nanood ng balita. Nakakagulat, lumabas sa local news ng Alemanya ang aming pagtatanghal. Isang espesyal na pagtatanghal ang naganap ngayong araw sa ospital ng Dusseldorf, isang interpretasyon ng orkestra sa mga tradisyonal na awiting Pilipino. Nagbigay ito ng malaking epekto dahil sa madamdaming testimonya ng isang Pilipinang nurse mula noong 1970s. Ipinakita sa screen si Lola Luz Viminda at ang mga eksena mula sa pagtatanghal. Ang pagtatanghal na ito ay hindi lamang isang konsyerto, kundi isang tulay na pangkultura na nag-uugnay sa kasaysayan ng Pilipinas at Alemanya. Tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa Pilipinas. Miss Adelaida, ako po ay isang reporter mula sa isang broadcast station sa Pilipinas. Tumatawag po ako dahil narinig ko ang tungkol sa inyong pagtatanghal. Pwede po ba kayong interviewin? Opo, syempre. Mainit po ang interes sa Pilipinas sa inyong pagtatanghal. May plano po ba kayong magtanghal sa Pilipinas? Saglit akong nag-isip. Pilipinas. Isang bansang hindi ko pa napuntahan. Ngunit ang bayan ng dugong nananalaytay sa akin. Gusto ko po. Balang araw, kung ganoon po, susubukan naming ayusin ang isang imbitasyon para sa inyo. Maraming tao ang gustong mapanood ang pagtatanghal na ito. Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ng Dusseldorf. Ang siyudad kung saan inialay ni Lola ang kanyang kabataan. Ang lupang ito kung saan maraming Pilipino, tulad ni Lola Luz Viminda, ang umiyak habang nagtatrabaho. Dahil sa kanilang sakripisyo, umunlad ang Pilipinas. At kaya ako narito ngayon. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking email. Nakakagulat, 12 ang mga mensahe. Labis akong naantig sa inyong pagtatanghal. Ang lola ko rin ay isang nurse sa Alemanya. Gusto ko siyang mapanood nito. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko kayo. Salamat. Naluha ako. Sa buong buhay ko, ikinahiya kong ako ay isang Pilipina. Ngunit ngayon, ito na ang aking pinakamalaking karangalan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Konduktor, hinahanap po kayo ni Mrs. Luz Viminda. Agad akong nagpunta sa ospital. Nakahiga si Lola sa kama, ngunit mas masaya ang kanyang mukha kaysa kahapon. Lola, kamusta po kayo? Iha, andito ka na pala. Salamat kahapon. Hindi po, Lola. Kami po ang dapat magpasalamat. Hinawakan ni Lola ang aking kamay. Iha, may ibibigay ako sa'yo. Kinuha ni Lola ang isang lumang kwaderno mula sa kanyang tabi. Ito ang diary ko mula noong dumating ako sa Alemanya. Sa tuwing nahihirapan ako, dito ako nagsusulat. Sa'yo na ito. Lola, mahalaga po ito sa inyo. Kaya ko ibinibigay sa'yo. Gusto kong ikaw ang magkwento sa mundo. Kung paano kami nabuhay dito, kung gaano kahirap pero hindi kami sumuko. Gagawin ko po, Lola. Pangako. Ngumiti si Lola. Salamat, Iha. Pagkatapos ng pagtatanghal mo kahapon, nalaman kong hindi na sayang ang aming buhay. Napakagaling niyo pong tao, Lola. Hindi. Nabuhay lang ako, nang hindi sumusuko. Paglabas ko ng kwarto, tinawag ako ng doktor. Konduktor, malaki ang iginanda ng kondisyon ni Mrs. Luz Viminda. Pagkatapos ng pagtatanghal kahapon, kumakain na siya ng maayos at marami nang nagsasalita. Napatunayan ko muli ang kapangyarihan ng music therapy. Talaga po? Mabuti naman. Pinaparecord po niya ang inyong pagtatanghal. Gusto raw po niyang pakinggan palagi. Siyempre po, ako na po mismo ang magdadala. Makalipas ang ilang araw, dinala ko kay Lola Luz Viminda ang recording ng pagtatanghal. Tuwang-tuwa niya itong tinanggap.
At makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Konduktor, si Mrs. Luz Viminda po ay payapang pumanaw kaninang umaga. Tumulo ang aking luha. Hanggang sa huli, masaya siyang nakikinig sa inyong pagtatanghal. Nasa tabi niya ang recorder. Dumalo ako sa kanyang libing. Maraming tao ang dumating. Ang mga nakapanood ng aming pagtatanghal, mga opisyal ng ospital, at ang kanyang pamilya na huling nalaman ang balita. Kasama ko rin si lola ko. Sa harap ng kanyang larawan, matagal na nakatayo si lola. Paalam, ate. Magpahinga ka na. Marami tayong pinagdaanan. Pagkatapos ng libing, lumapit sa akin ang pamangkin ni Lola Luz Viminda. Konduktor, bago po siya pumanaw, pinabibigay po niya ito sa inyo. Ito ay ang barot saya na iningatan niya sa buong buhay niya. Masyado po itong mahalaga. Sabi po niya, isuot niyo raw po ito sa inyong mga pagtatanghal. At inabot niya sa akin ang isang sulat. Binuksan ko ito. Ang huling mensahe ni Lola, nakasulat sa nanginginig na kamay. Para kay Adelaida, kahit sandali lang, napakasaya kong nakilala kita. Dahil sa'yo, naramdaman kong may halaga ang aking buhay sa huli. Ang barot sayang ito ay dinala ko mula sa Pilipinas. Ito lang ang tanging damit na ibinigay sa akin ni inay noong umalis ako. Tuwing nalulungkot ako, isinusuot ko ito at tumitingin sa salamin para akong nasa Pilipinas. Ngayon, ikaw na ang magsuot nito at patuloy kang kumanta. Ang aming kwento, ang aming pighati, ang aming pag-asa. Pakiusap, iha. Papunta na ako kay inay. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Masaya ako. Ikaw ang huling regalo sa akin. Nagmamahal. Luz Viminda. Niyakap ko ng mahigpit ang sulat. Hindi mapigilan ang aking luha. Noong gabing iyon, sa aking kwarto sa hotel, binuksan ko ang diary ni Lola Luz Viminda. Mga tala mula 1971. Ang hirap ng trabaho sa Alemanya, ang diskriminasyon, ang pangungulila, ang kalungkutan, ngunit ang determinasyon na hindi sumuko. At sa bawat pahina, mga liriko ng kanta. Sa ugoy ng duyan, bayan ko, dahil sa iyo. Ang mga kantang ito, ang aking aliw. Dahil sa mga kantang ito, nakayanan ko, nagpasya ako. Ibabahagi ko ang kwentong ito sa mas maraming tao. Ang kwento ni Lola Luz Viminda, ng aking lola, at ng napakaraming Pilipino sa ibang bansa. Sa labas ng bintana, lumalalim ang gabi ng Dusseldorf. Ngunit sa aking puso, may bagong apoy na nag-aalab. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas, sa lugar na hindi ko pa napuntahan, ngunit kung saan nagmula ang aking mga ugat, at doon, ibabahagi ko rin ang mga awiting ito. Ang kwentong ito, pagkamatay ni Lola Luz Viminda, ang aming pagtatanghal ay nagkaroon ng malaking epekto sa buong Europa. Ibinabalita ito ng mga pangunahing media sa Alemanya at Austria. Konduktor na Austriana, pinaiyak ang Europa gamit ang mga awiting Pilipino. Nakatagong kasaysayan ng mga Pilipinong manggagawa, muling binuhay ng musika, musika na lumampas sa hangganan, damdaming nag-uugnay ng mga henerasyon. Ngunit ang pinakamalaking epekto ay sa Pilipinas. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Adelaida, nasa balita ka sa Pilipinas. Sobrang sikat ka ngayon doon. Talaga po? Oo. Sobrang naantig daw ang mga Pilipino sa video ng pagtatanghal ninyo. Viral na sa social media. Agad kong hinanap sa internet. Totoo nga, nasa pangunahing pahina ng mga portal sa Pilipinas ang aming kwento. Binasa ko ang mga komento. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Ang lola ko rin ay nurse sa Alemanya. Isang konduktor na Austriana na may lahing Pilipino, tinugtog ng napakaganda ang ating mga awitin. Umiyak ako sa kwento ni Lola Luz Viminda. Dahil sa mga taong tulad niya kaya mayroon tayong Pilipinas ngayon. Gusto kong mapanood ang pagtatanghal na ito dito sa Pilipinas. Walang tigil ang pagtunog ng aking telepono. Mga tawag mula sa iba't ibang broadcast station, pahayagan, at concert producer sa Pilipinas. Isa sa mga malalaking producer ang nagbigay ng opisyal na alok. Miss Adelaida, gusto po naming ayusin ang isang concert tour para sa inyo sa Pilipinas. Pwede po ba kayong pumunta? Sa nanginginig na boses,
Sumagot ako. Opo, isang malaking karangalan po. Gustong-gusto ko pong pumunta. Makalipas ang 2 buwan, sumakay ako ng eroplano. Ang unang pagkakataon kong pumunta sa Pilipinas. Kasama ko si Lola at Mama. Ba! Kinakabahan ka ba, Apo? Tanong ni Lola habang hawak ang aking kamay. Opo, Lola. Sobrang kaba po. Ako rin. 50 taon na mula noong huli akong umuwi sa bayan. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbukas ng pinto at paglakad ko sa pasilyo, parang sasabog ang aking puso. Paglabas ko ng gate, nagulat ako. Dose-dose ng tao ang naghihintay sa amin. Welcome, Miss Adelaida. Welcome home, Lola. Mga taong may hawak na banner at pumapalakpak. Kasama sa kanila ang mga dating nurse at manggagawa mula sa Alemanya. Isang lola ang lumapit kay lola ko at niyakap siya. Ate, mabutit nakauwi ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga. Napakatagal na. Nag-iyakan silang dalawa. Paglabas namin ng airport, sinalubong ako ng hangin ng tagsibol sa Pilipinas. Unang beses kong maamoy, unang beses makita ang tanawin. Ngunit kakaiba, hindi ito banyaga sa akin. Kinabukasan, nagkaroon ng press conference. Napakaraming reporter ang dumating. Konduktor, unang beses ninyo sa Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo? Kinuha ko ang mikropono at sumagot sa Tagalog. Hindi perpekto, natutunan ko lang mula kay Mama at Lola, ngunit buong puso. Napakasaya ko po ngayon. Ang aking mga ugat na matagal kong itinakwil, ngayon ay buong pagmamalaki kong tinatanggap. Ano po ang naging dahilan kung bakit ninyo tinugtog ang mga awiting Pilipino? Nagkataon lang po na narinig ko ang saugoy ng duyan sa isang kalye sa Vienna. Sa sandaling iyon, may nagising sa loob ko. Ito pala ang dugo ng Pilipino. Ang damdamin ng Pilipino. Ano po ang inyong mga plano sa hinaharap? Gusto ko pong magtanghal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lalo na sa mga ospital, nursing home, at sa mga taong nangangailangan. Gusto kong iparinig sa kanila ang musikang ito. Pagkatapos ng press conference, bumisita kami sa isang museo para sa mga OFWs. Naroon ang mga kwento ng mga Pilipinong umalis noong 1970s papuntang Alemanya. Isa-isang tiningnan ni Lola ang mga larawan. Ito, kaibigan ko. At ito rin, biglang huminto si Lola sa isang larawan. Si Luz Viminda ito, ang batang si Lola Luz Viminda, nakasuot ng uniforme ng nurse, nakangiti. Niyakap ko si Lola. Lola, nandito rin po si Lola Luz Viminda. Kasama natin. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Sa isang malaking concert hall sa Maynila, isang bulwagan na may 3,000 upuan. Sold out daw. Tuwang-tuwang sabi ni Katarina. 10 minuto lang daw, ubos na ang tickets. Habang nagre-rehearse, nalula ako sa laki ng hall. Hindi maihahambing sa mga pagtatanghal namin sa Vienna. Kinakabahan ka? Tanong ni Hans. Oo. Sobra. Ayos lang yan. Handa na tayo. At ito ang bayan mo. Tama siya. Kahit hindi ko pa napuntahan, ito ang aking bayan. Sa araw ng pagtatanghal, isinuot ko ang barot saya na bigay ni Lola Luz Viminda. Sa salamin, ang aking itsura na may ginintuang buhok na nakasuot ng barot saya ay kakaiba ngunit natural. Sumilip ako mula sa likod ng entablado. Puno ang lahat ng upuan at may espesyal na section para sa mga dating manggagawa mula sa Alemanya. Handa na ba kayo? Tanong ko sa mga miyembro. Handa na, sabay-sabay nilang sagot. Umakyat ako sa entablado. Bumukas ang mga ilaw at bumuhos ang palakpakan. Kinuha ko ang mikropono. Magandang gabi po. Ako po si Adelaida. Naghiyawan ang mga manonood. Bago po ako makarating dito, mahaba po ang aking pinagdaanan. Matagal ko pong ikinahiya na ako ay isang Pilipina. Dahil sa panunukso at diskriminasyon, gusto kong talikuran ang Pilipinas. Natahimik ang mga manonood. Ngunit isang araw, narinig ko ang kantang sa ugoy ng duyan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi ko maaaring itanggi ang dugong Pilipino na nananalaytay sa akin. Sa mga kwento ni Lola,
Sa buhay na ipinakita ni Lola Luz Biminda, natutunan ko kung gaano karangal ang maging isang Pilipina. Bumuhos ang palakpakan. Ngayong gabi, ipaparinig ko sa inyo ang mga awiting ito. Hindi lang ito basta mga awitin, ito ay mga awit ng kaligtasan na naglalaman ng pighati at pag-asa ng ating mga ninuno. Bumalik ako sa podium. Itinaas ko ang aking baton. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Mula sa iba't ibang sulok, narinig ko ang mga hikbi, lalo na ang mga dating manggagawa, ng munti pang bata sa piling ni nanay. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ko maaaring itigil ang pagdirekta. Sa aking pagtulog na labis ang himbing. Sa bawat kantang natatapos, lalong lumalakas ang palakpakan. Sa bayan ko, nagsimulang sumabay ang buong bulwagan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Ang boses ng 3,000 tao ay nagsama-sama. Sa sandaling iyon, naramdaman ko. Ito pala ang Pilipinas. Ito pala ang damdamin ng Pilipino. Pagkatapos ng huling kanta, dahil sa iyo, saglit na katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na palakpakan. Tumayo ang buong manonood para sa isang standing ovation. Encore! Encore! Muli kong kinuha ang mikropono. Bilang huling kanta, ang awit na ito ay alay ko sa alaala ni Lola Luz Biminda at bilang pasasalamat sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Muling umalingaw-ngaw ang saugoy ng duyan. Ngayon, mas maringal at mas maganda ang areglo. Ang mga dating manggagawa sa manonood ay sabay-sabay na tumayo at nagsimula silang kumanta. Kami sa entablado, ang mga lola at lolo sa manonood, at ang lahat ng tao ay naging isa sa pagkanta ng saugoy ng duyan. Ito ay isang sandali kung saan nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan, kung saan nag-ugnay ang Pilipinas at Europa, at kung saan nagsama ang sugat at paghilom. Pagkatapos ng pagtatanghal, umulan ng mga bulaklak sa entablado. Sa isang bouquet, may nakasabit na sulat, para kay Miss Adelaida, ako po ay apo ng isang manggagawa sa Alemanya. Namatay po si Lolo bago ako isilang. Hindi raw po siya nagkukwento tungkol sa Pilipinas. Masyado raw pong masakit na alaala. Ngunit habang pinapanood ko ang inyong pagtatanghal, naintindihan ko kung gaano kadakila ang aking lolo, kung gaano kahalaga ang kanyang sakripisyo. Salamat po. Dahil ikinuwento ninyo ang kwento ng aking lolo. At dahil ipinagmalaki ko siya, number 9 Stempication, nagmamahal, Maria Reyes. Umiyak na naman ako habang binabasa ang sulat. Sa lobby ng concert hall, maraming tao ang naghihintay sa akin. Konduktor, nakakaiyak po. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala karangal ang maging isang Pilipina. Ang nanay ko po ay nurse sa Alemanya. Mas naintindihan ko siya ngayon dahil sa inyong pagtatanghal. Lumapit ang isang binata. Konduktor, isa po akong mestizo. Nanay ko po ay Pilipina at tatay ko ay Amerikano. Madalas po akong tuksuhin sa eskwela. Kumabog ang aking dibdib. Ngunit dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng pag-asa na ang pagiging mestizo ay hindi isang kahinaan, kundi isang kalakasan. Niyakap ko siya. Tama ka. Tayo ang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. Iyan ang ating lakas. Kinabukasan, bumisita ako sa isang ospital sa Pilipinas. Isang nursing home kung saan maraming dating manggagawa mula sa Alemanya. Nagtanghal din kami doon. Walang marangyang entablado. Ngunit ang reaksyon ng mga lola at lolo ay mas mainit kaysa dati. Ang kantang ito, matagal ko nang hindi narinig. Araw-araw ko itong kinakanta sa Alemanya. Salamat, dahil hindi ninyo kami kinalimutan. Pagkatapos ng pagtatanghal, hinawakan ng isang lola ang aking kamay. Iha, salamat dahil ikaw ang nagkwento ng aming buhay. Ngayon, alam kong hindi na sayang ang aming buhay. Lola, hindi po na sayang. Dahil po sa inyo kaya mayroon tayong Pilipinas ngayon. Patapos na ang aming isang linggong pananatili sa Pilipinas, nang bisitahin namin ang bayan ni Lola, isang maliit na bayan sa probinsya. 60 taon na mula noong huli siyang nakabalik. Matagal siyang nakatayo roon. Dito ako ipinanganak. Marami nang nagbago sa bayan,
ngunit ang mga bundok at bukid ay pareho pa rin. Sa kabila ng bundok na iyan ang eskwelahan ko, naglalakad akong nakayapak, pumunta si Lola sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang bahay. May bago ng bahay, ngunit ang balon ay naroon pa rin. Dito kami kumukuha ng tubig. Dito naglalaba si inay. Umupo si Lola sa tabi ng balon at matagal na umiyak. Niyakap namin siya ni Mama. Lola, nakauwi na po kayo. Oo, nakauwi na ako. Pagkatapos ng 60 taon, sa araw ng aming pag-alis, marami na namang tao sa airport. Babalik po kayo. Ha? Hihintayin po kayo ng Pilipinas. Patuloy niyo pong ikwento ang aming kasaysayan. Habang pasakay ng eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang Pilipinas, ngunit sa aking puso, lalo itong lumapit pagbalik sa Vienna. Mas naging aktibo ako. Dumagsa ang mga imbitasyon mula sa iba't ibang panig ng Europa at regular na rin akong iniimbitahan sa Pilipinas. At nagtakda ako ng isang prinsipyo. Sa bawat pagtatanghal, magsusuot ako ng kasuotang Pilipino at kakanta sa Filipino. Konduktor, bakit po kailangan ninyong magsuot ng kasuotang Pilipino? Tanong ng isang reporter sa isang interview. Ang kasuotang Pilipino ay ang aking pagkakakilanlan. Ako ay isang Austriana, ngunit ako rin ay isang Pilipina. Ang pagsusuot nito ay pagpapakita na ipinagmamalaki ko ang pareho. Bakit po sa Filipino kayo kumakanta? Ang wika ay ang kaluluwa ng isang kultura. Kailangan kong kumanta sa Filipino para maihatid ang tunay na damdaming Pilipino. Kapag isinalin, nawawala ang lalim nito. Makalipas ang 1 taon, naglathala ako ng isang libro batay sa diary ni Lola Luz Biminda. Ang pamagat ay Sa Ugoy ng Duyan, ang awit ng isang Pilipinang nurse. Sabay itong inilathala sa Pilipinas at Alemanya at naging isang bestseller. Ang lahat ng kita ay ibinigay ko sa isang foundation para sa mga dating manggagawang Pilipino. Isang hapon ng taglagas, habang umiinom kami ng tsaa ni Lola at Mama sa sala ng aming bahay sa Vienna, sinabi ni Lola, Adelaida, Apo, napakagaling mo. Hindi po, Lola. Lahat ng ito ay dahil sa inyo, hindi. Dahil iyan sa iyong katapangan. Dahil tinanggap mo ang iyong sarili. Dagdag ni Mama. Adelaida, anak, pasensya na. Noong bata ka, hindi kita natulungan ng sapat. Ayos lang po, Ma. Ngayon, alam ko na kung sino ako. At ipinagmamalaki ko ito. Noong gabing iyon, matagal na panahon na mula noong huli akong nagsulat sa aking diary. Tinanong ako ng isang tao ngayon, taga saan ka? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Ako po ay isang Pilipina at isang Austriana. Pareho, dugong Pilipino ang nananalaytay sa akin. At sa lupain ng Austria ako lumaki. Mahal ko ang parehong kultura. At ipinagmamalaki ko ang parehong pagkakakilanlan. Dati, akala ko ito ay isang kahinaan. Isang dayuhan na hindi lubos na kabilang saan man. Ngunit ngayon, alam ko na. Ito pala ang aking kalakasan. Ako ang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. Ang Pilipinas at Europa. Ang nakaraan at kasalukuyan. Ang sugat at paghilom. At sa mga taong tumatawid sa tulay na ito, ikukwento ko ang mga kwento sa pamamagitan ng musika, ang kwento ng ating mga lola, ang kwento ng mga taong hindi sumuko, ang kwento ng pag-asa. Ako si Adelaida. Isang ipinagmamalaking anak ng Pilipinas at anak ng Vienna. Kinabukasan, nagsimula ako ng isang bagong proyekto. Isang symphony na nagsasama ng tradisyonal na musika ng Pilipinas at Austria. Ano na namang gagawin mo ngayon? Nakangiting tanong ni Hans. Susulat ako ng isang piyesa na pinagsasama ang kundiman ng Pilipinas at ang waltz ng Austria. Wow, matapang. Sige, gawin natin. Habang nag-iensayo kami ng bagong piyesa kasama ang mga miyembro, masaya ako. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga kalye ng Vienna. Isang magandang syudad pa rin. Mga kalye kung saan umaagos ang musika. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko sa syudad na ito. Hindi lang ito ang tanging lugar kung saan ako kabilang. Mayroon akong isa pang bayan,
ang Pilipinas. At mahal ko ang pareho. May gininto ang buhok at bughaw na mga mata. Ngunit may dugong Pilipino. Ipinanganak sa Austria, ngunit kumakanta ng mga awiting Pilipino. Dati, nalilito ako. Ngunit ngayon, ito na ang aking pagkakakilanlan. Kung may magtatanong, buong tiwala kong sasagutin. Ako ay isang ipinagmamalaking anak ng Pilipinas. At anak din ng Vienna. Pareho. Iyan ako. Pauwi mula sa ensayo, mahina akong kumanta. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Ako, na naglalakad sa mga kalye ng Vienna, kumakanta ng awiting Pilipino. Ito ako, si Adelaida, ang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. At bilang tulay na ito, kakanta ako habang buhay. Ang kwento ng ating mga lola, ang awit ng pag-asa, at ang himig ng pag-ibig, wakas ng kwento. Kamusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-activate ang notifications para sa marami pang kwento. Sumali sa aming membership at pindutin ang hype button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.